ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng pangarap ay hindi lang limitado sa mga lalaki. May karapatan na ring mangarap kahit mga asawang babae. Ikaw, kabarangay, handa ka bang suportahan ang asawa mo para matupad ang pangarap nila? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay natin na taga-subaybay ng Barangay Love Stories. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Gemma, 31 years old, married with 2 kids at taga Manila. Nito ko lang na-discover ang programa ninyo dahil na rin sa best friend at high school classmate kong si Riz. Mahilig kasi yon sa mga drama at love story na umi-ere sa radyo. Kaya naman ni-recommend niya ang Barangay Love Stories ni Papa Dudut. Sinabi rin niya sa akin na subukan ko raw magpadala ng sulat sa inyong estasyon para maitampok ninyo ang aking kwento at mapayuhan ako ng mga kabarangay natin. Kaya naman, nagpadala agad ako ng email. Meron po akong asawa na pangalanan na lang natin na Kokoy. Isa siyang magaling na engineer. Bukod doon ay responsable rin siyang tatay sa 2 naming anak na babae. Mabuting huwaran, mapagmahal at nasa kanya na ang lahat. Sabi ng mama ko ay napakaswerte ko kay Kokoy dahil siya ang napangasawa ko. Bukang bibig din siya ng mga pinsang kong babae na nangangarap na makatagpo ng isang real-life Prince Charming. Kaya naman sobrang proud ako sa mister ko lalo na nitong 2024 lang ay na-promote siya sa kanyang trabaho. Sobra siyang naging busy sa araw ng promotion niya pero hindi ko nakalimutang mag-celebrate sa bahay pagdating niya. Nagluto ako ng paborito niyang pagkain, bagay na ikinatuwa niya ng gusto. At bago kami matulog ng gabing yon ay hindi ko nakalimutang batiin ulit ang asawa ko. Congratulations, sweetheart! Salamat, sweetheart. Naku, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na promoted ka na sa gusto mong posisyon. Alam ko na matagal mo nang pinangarap na maging head engineer. Oo, ilang taon ko rin pinagtrabaho na mabuti ang pangarap kong yun. Sa wakas, nakita rin ng mga big boss yung sipag at dedikasyon ko. Makikita talaga nila yon dahil bukod sa sipag at dedikasyon mo, nasa puso mo na talaga yung ginagawa mo. Kumbaga, passion mo na yan simulat sa pool. Hindi ko magagawa to kung wala ka sa tabi ko, sweetheart. Ha? Ano namang ginawa ko? Marami. Naging mabuti kang asawa sa akin. Inaalagaan mo ko. Pinagluluto. Inaasikaso. Kaya nga mas naging madali sa akin ng lahat kasi kasama kita. Hindi ko maintindihan. Di ba gawain naman talaga ng mga asawang babae na alagaan, ipagluto, at saka asikasuhin ng mga asawa nilang lalaki? Oo, kaya nga isipin mo. Kung wala ka para magluto ng almusal ko, ano na lang ang kakainin ko sa umaga bago ako pumasok sa trabaho? Kilala mo naman ako. Hindi ako marunong magluto kaya sigurado magkakapilang ako niyan. Pag nangyari yun, wala akong lakas umaga pa lang. Hindi ako gaganahan sa trabaho. Hindi ako magiging competitive. Kaya thank you sa mga masasarap mong luto at pabaon sa aking tangalingan at merienda. Yun pala yun. Welcome, sweetheart. Wala yun. Responsibilidad ko yun sa'yo at sa pamilya natin. Napakaswerte ko sa'yo. Sa totoo lang, kinaiinggitan ako sa opisina namin dahil meron akong asawa na katulad mo. Talaga? Oo. Yun bang palagi mo sinisigurado na planchado ang mga damit ko bago ako pumasok? Kaya nga kagalang-galang ang tingin sa akin ng mga kapwa ko empleyado doon. Yung iba kasing may asawa na katulad ko kulang na lang na habulin ng plancha ang mga damit nila. Bakit? Hindi ba pinaplansya ng mga misis nila yung damit nila? Hindi. At ewan ko kung bakit. Siguro kasi hindi sila kasing swerte ko dahil meron akong ikaw.
Nambola ka pa. Hindi yun bola. Totoo lahat ang sinasabi ko. Maswerte talaga ako kasi nasa tabi kita. Kaya naman tong tagumpay ko, tagumpay mo na rin. Proud din ako sa'yo, sweetheart. Ako, salamat. Pero parang nahiya naman ako. Bakit naman? Ewan ko. Pwede ba yun? Feeling ko kasi hindi ko naman deserve yung recognition mo dahil ikaw naman talaga yung na-promote sa ating dalawa eh. Wala naman akong masyadong ginawa. Hindi ko nga naiintindihan yung trabaho mo. Kung may alam man akong gawin, yun lang mga sinabi mo. Magluto, maglaba, magplansya ng mga damit mo, mag-alaga sa pamilya natin. Kaya yung tagumpay mo, sa'yo lang. Kasama ka na rin doon kasi mag-asawa tayo. Di ba? Pag mag-asawa, magkapantay sa lahat. Ganun ba yun? Oo. Kaya sweetheart, dahil na-promote ako, parang na-promote ka na rin. Magkasama tayong aalagwa sa buhay. At pwede mo yun ipagmalaki sa mga kamag-anak mo o sa mga kaibigan mo. Tama ka. Siguradong magiging proud sa'yo sina mama at papa. Correction, magiging proud sa atin. Papadudot college schoolmate kami ni Kokoy sa isang university sa Manila kung saan ay scholar ako. Mahirap lang naman ang pamilya namin pero mataas ang pangarap ko kaya nga nilakasan ko ang aking loob na lumuwas noon mula sa Occidental Mindoro para makapag-aral ng kolehiyo sa Maynila. Sakto na meron kaming kamag-anak dito sa mother side na nagalok sa akin kung gusto ko raw bang mag-aral kapalit ng pagbabantay at pag-aasikaso sa lola namin. Walang pag-aatubiling pumayag ako dahil chance ko na yon upang makaalis sa aming probinsya at magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Don't get me wrong, mahal ko po ang Mindoro pero pakiramdam ko nasa Maynila ang buhay ko. Fast forward. Kumuha ako ng kursong culinary arts dahil passion ko talaga ang pagluluto. Nakapagtapos naman ako sa college taong 2014 at nangarap akong magtrabaho sa barko o cruise ship pero habang nag-iipon pa ako ng pang-requirements at tumutulong sa parents ko sa probinsya, nagtrabaho muna ako sa isang restaurant at tumagal ako doon ng 2 taon. Noong 2017 ay nag-cruise ang landas namin ni Kokoy matapos niyang kumain sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Hindi ko na idedetalye ang mga nangyari pero nauwi na lang ang lahat sa pagkakaibigan at hindi nagtagal ay sa pag-iibigan. Tapos nung sumunod na taon ay nabuntis niya ako sa panganay namin. 3 buwan ang tiyan ko noon nang mamanhikan sila ng mga magulang niya sa pamilya ko. Pagkatapos makaraan lang ng 2 buwan ay nagpakasal na kami ni Kokoy. Doon na po nagsimula ang pagiging housewife ko lalo na nang magkaroon kami ng second baby taong 2021. Yun na rin ang simula ng tuluyan ko nang sinantabi ang aking mga personal na gusto at mga pangarap sa buhay. So, ayun na nga. Aliw na aliw ako dun sa anak ko kasi sarap na sarap siya dun sa pancake na luto ko. Di ba asawa ko naman talaga yung nagluluto sa amin dahil alam mo na, hindi naman ako gifted sa kusina like you. Kaya nagulat talaga ako sa reaksyon niya at nainganyo na rin akong tikman ng bawal. Masarap nga! Hoy, Gemma, nakikinig ka ba? Ha? Ay, sabi na. Kanina ko pa napapansin na lutang ka ha. Hindi ah. Lutang ka eh. Huwag mo nang i-deny. Kitang-kita ko sa itsura mo. Para kang nakatitig sa kawalan eh. Sige nga, kung hindi ka lutang, ano yung kinukwento ko? Sorry talaga, Riz. Pero hindi ko masyado naintindihan yung kwento mo. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Pero bakit ba? May problema ka ba? Ayan. Kanina ka pa buntong hininga ng buntong hininga. Sure ka ba? Ayos ka lang? Ayos lang naman ako pero parang hindi. Hindi ka ayos. Sinasabi ko sa iyong babae ka. Ano ba kasing problema? Paulit-ulit na lang ako sa tanong ko.
Sorry na pero wala naman. Wala raw. Sabihin mo, nag-away ba kayo ni Kokoy? Hindi naman. Sa bagay, simula nung kinasal kayo parang never ko pang narinig na nag-away kayo. Wala ka pang nakukwentong ganon. Nag-aaway din naman kami pero hindi ko na pinagsasasabi. Buti ka nga hindi mo pinagsasasabi. Pero yung isa nating kaklase dati, naku, wagas kung maka-announce ng away nila ng kinakasama niya sa Facebook. Kunwari, nag-away sila ngayon. As in galit na galit pa ang mga sinasabi sa post. Tapos kinabukasan, sweet-sweetan na. Kainis lang kasi parang ang plastic. In-unfollow ko nga. Kaya nga kami ni Kokoy ay inaayos na namin na kaming dalawa lang. Hanggat maaari, hindi na namin pinapalaki o pinapalabas yung issue sa pamamahay namin dahil kami yung mag-asawa. Mabuti yan. Tama yan. Pero mabalik nga tayo dun sa problema mo. Kanina pa ako nagtatanong pero hindi mo naman ako sinagot. Sinagot kita, sabi ko wala akong problema. Oo nga, pero hindi ako naniniwala. Lokohin mo na lelang mo pero matagal na tayong mag-BFF. Di mo ako madadala sa ganyan. Kaya sabihin mo na. May bumabagabag lang sa isip ko. Ano yun? Mangako ka muna sa akin na hindi mo ako i-judge. Pangako. So ano nga? Sa totoo lang, matagal ko na itong nararamdaman pero hindi ko lang pinapansin. Teka. Gano'n na yan katagal? Simula nung pinanganak ko yung second baby namin ni Kokoy. Sa 2021, ganun? Oo, pero parang 2020. Basta, nasa ganong year kasi tanda ko lockdown nun. Okay, tapos? Namimiss ko yung ginagawa ko dati. Yun bang pagtatrabaho sa restaurant. Alam mo naman na passion kong pagluluto. Oo, at yun pa nga yung kurso na tinapos mo, di ba? Oo, kaso kinailangan kong umalis sa trabaho nung nabuntis ako sa panganay namin ni Kokoy. Bakit? Maselan ka ba? Hindi naman, pero gusto kasi ng mister ko na sa bahay lang daw ako. Kaya kahit ayoko sana mag-resign dahil kaya ko pa naman at ayos lang sa management namin napilitan ako. Hanggang sa nagpakasal na kami ni Kokoy at pinanganak ko na nga yung baby namin. Pero lately, napaisip ako kung ano kaya yung buhay ko sakaling natupad ko yung pangarap kong makapag-ipon ng pera pang requirements para makapagtrabaho sa barko, no? Ah, okay. So yun pala yung bumabagabag sa'yo. Hindi naman kahusga-husga yun, girl. Valid yung feelings mo. Kasi kahit ako napaisip din. Alam mo kung bakit? Bakit? May potential ka. Lakas ng fighting spirit mo. Nagulat nga ako nung nag-decide ka na umalis sa atin sa Mindoro para mag-aral dito sa Maynila. Pero kahit na magkakalayo na tayo noon, full support ako sa'yo. Kasi alam ko na mataas ang pangarap mo. Oo, pero don't get me wrong. Mahal ko naman ang mag-aama ko at masaya ako sa pamilyang binuo namin ni Kokoy. Don't worry, naiintindihan kita. Thanks, Riz. So okay ka na ba? Konti. At least, nailabas ko na rin to. Kwentuhan mo lang ako, makikinig ako sa'yo. Sige, pero magmerienda muna tayo. Let's go! Papadudot, hindi ko makakalimutan ang sinabi ni Kokoy sa akin noon na magkapantay raw ang mag-asawa sa buhay at sa lahat ng opportunity. Pero sabi ng mama ko dapat daw ay magpasakop ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Yun din ang madalas na turo sa simbahan kaya naman sa loob ng ilang taon ay hinayaan ko si Kokoy na dalhin ang pamilya namin lalo na siya ang padre di pamilya. At ako bilang asawang babae ay nasa likod lamang niya upang sumuporta sa kanya. Pero alam ko sa sarili ko na meron akong potensyal, lalo na sa larangang gusto kong balikan. Walang iba kundi ang pagluluto, hindi lang para sa pamilya ko kundi sa ibang tao. Kaya nga hindi ko mapigilang manghinayang kapag naiisip ko kung ano kaya ang buhay ko sakaling hindi ko nakilala noon ang mister ko at wala kaming binuong pamilya. Nangihinayang ako sa posibilidad na sana'y natupad ko na mga pangarap ko makapagtrabaho sa barko at malibot ang buong mundo. Masaya naman ako sa pamilya namin ni Kokoy at mahal ko rin ang mga anak namin. Pero pakiramdam ko ay merong kulang sa pagkatao ko na gustong gusto kong mapunan
ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, noong nag-pandemic ay lalong lumiit ang mundo ko. Dati wala namang kaso sa akin kahit na hindi ako madalas nakakalabas ng bahay namin dahil abala ako sa pagiging housewife. Masaya naman ako sa ginagawa ko lalo na kapag napagsisilbihan ko ang mag-ama ko. Pero dahil nga sa mga na-realize ko noong pandemic tulad ng minsang ka lang mabubuhay kaya dapat ay gawin mo na yung best mo para maging masaya, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na alalahanin ang mga bagay na dati ko nang ginagawa. Kasama na doon yung mga tao na minsan kong naging kaibigan at kasamahan sa trabaho. Noong nanganak ako ay hindi na ako masyadong naging active sa social media dahil kinain ng pagiging nanay at asawa ko ang oras ko. Kaya nga noong nag-pandemic nagkaroon ako ng pagkakataon na maging aktibong muli online. Nagtuloy-tuloy yon hanggang sa nagka-second baby na kami ni Kokoy. Nagsimula na ako mag-post ng pictures ng mga anak ko sa Facebook. Doon ko rin nakita na successful na sa buhay ang mga kaklase ko noong college. May iba na nasa abroad na nagtatrabaho, may private na chef na rin, may lumipat sa corporate pero promoted na at yung iba naman ay may restaurant business na. Masaya ako para sa kanila. Pero noong naalala ko kung kumusta naman ang estado ko sa buhay ko, ay na-realize ko na wala pala akong binatbat sa mga dati kong kaklase, Papa Dudut. Hi sweetheart, tapos na ako maligo. Mag-half bath ka, di ba? Oo, pero re-replyan ko muna tong kaibigan ko. Sino kaibigan yan? Si Linda, yung katrabaho ko dati. Natatandaan mo ba? Hindi eh. Pero ano bang pinag-uusapan nyo? Nangumusta lang siya tapos in-invite niya ako lumabas para samahan siya sa Food Expo sa Pasay. Kailan daw? Sa susunod pa naman na linggo. Sino magbabantay sa mga anak natin pag sumama ka? Ha? Kita mo na? Walang maiiwan sa mga bata. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang tanggihan mo na yung pagyayaya nila. Meron namang weekend. Doon na lang kami pupunta para… Para ako magbantay sa mga anak natin, ganon. Kokoy naman, isang araw lang eh. Tsaka first time ko lang na makaka-attend sa ganong event. Alam mo namang matagal ko nang gusto makapunta doon. Oo nga, pero baka nakakalimutan mo hindi ka na dalaga. Hindi naman pang dalaga lang yung event na yun ah. Hindi ko naman sinasabi na pang dalaga lang yun. Pero sinabi mo na hindi na ako dalaga. Sa lagay porke may mga anak na tayo, bawal na ako lumabas? Ay, hindi naman sa ganon, sweetheart. Hindi raw sa ganun pero yung tono mo ganun ang sinasabi. Ayaw mo kong payagan na sumama sa kaibigan ko kasi walang maiiwan sa mga anak natin. Nandiyan ka naman. Wala ka namang pasok tuwing Sabado at Linggo. Oo nga, pero gusto ko magpahinga sa mga araw na yun. Alam mo namang nakakapagod ang trabaho ko, hindi ba? Pero nakakapagod din naman yung trabaho ko rito sa bahay ah. Anong trabaho yung pinagsasabi mo? Ano pa nga ba? E di mag-alaga sa mga anak natin, maglinis ng bahay, magluto ng makakain natin. Buti ka pa nga may 2 araw ka na day off, ako, wala. Kung napapagod ka, bakit gusto mo pa lumabas kasama yung mga kaibigan mo? Di ba mas nakakapagod yun? Hindi mo talaga ako naiintindihan eh. Hindi talaga kita maintindihan kasi ang labo mo kausap. Hindi ako malabo kausap, ikaw ang mahirap umintindi. Palibasa, pagod mo lang yung mahalaga. Paano naman yung sakin? Nandito ka lang naman sa bahay. Nagpapakananay sa mga anak natin at nagpapakasawa sa akin. Kung napapagod ka, di magpahinga ka at huwag kang lumabas-labas kasama yung mga kaibigan mo. Saka, ano ba mapapala mo dyan sa Food Expo na yan? Baka mapagastos ka lang dyan. Alam mong mahalaga sa akin yung event na yun dahil malapit yun sa kursong tinapos ko. Hindi lang kami pupunta doon para gumastos. Wala ka namang mapapala doon eh. At paano mo nasabi yan? Matagal ka ng graduate at hindi ka na rin nagtatrabaho. Hindi ka na makaka-relate doon. Malamang, wala ka na masyadong alam sa kursong tinapos mo. Kaya kung ako sa'yo, dito ka na lang sa bahay natin. Ganyan na lang ba kababang tingin mo sa akin? Sweetheart, hindi ganun yun. Hindi raw. Pero kung makapagsalita ka, halatang-halata na tingin mo lang sa akin, nanay ng mga anak natin at asawa sa'yo eh. Bakit? Dahil ikaw lang yung nagtatrabaho? Bakit naman tayo umabot sa ganyan, Gemma?
Bakit nga ba? Tanungin mo kaya sa sarili mo. Masyado kang selfish. Papadudot netong taon lang 2024 nang imbitahan ako ng kaibigan at dati kong katrabaho na pumunta sa isang food expo. Kaya naman tuwang-tuwa ako. Kaya lang dahil hindi ako pinayagan ni Kokoy ay sumama ng husto ang loob ko sa kanya. At mas nadagdagan lamang yon nang tinawag niya akong balat sibuyas. Matapos kong mag-walk out sa pag-uusap namin. Ewan ko kung emosyonal lamang ba ako dahil malapit na ang period ko o sadyang masakit lang siyang magsalita. Alam niya na passion ko na talaga ang pagluluto at gustong gusto kong pumunta sa event na yon kaso'y hindi niya ako sinuportahan. Pakiramdam ko ay wala akong karapatang magtampo sa pamamahay namin dahil housewife lamang ako at si Kokoy pa rin ang bumubuhay sa aming mag-iina. Pero noong mga panahong yun ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na magalit sa kanya dahil pakiramdam ko ay sobrang unfair niya sa akin. First time naming magkatampuhan ng mister ko ng malala at hindi ko talaga siya pinansin ng ilang araw papadudot. Hanggang sa nakarating na sa mama niya ang away namin at agad akong pinuntahan sa bahay para pagsabihan at pagalitan. Mas nadagdagan lang ang sama ng loob ko sa mister ko dahil sa pagiging sumbongero niya at lahat ng yon ay sinabi ko kay Reese. Noong minsan kaming pumunta sa bahay nila sa Pasig kasama ang mga anak ko para makipag-playdate sa anak niyang babae Papa Dudut. Ano ka mo? Nagsumbong siya sa mama niya? Oo. Tapos nung sumunod na araw, pinuntahan ako ng mama niya sa bahay para pagalitan at pagsabihan. Abay kung hindi ba naman talaga tinamaan ng lintik? Anong sabi ng biyanan mo? Marami. Yung iba masasakit. Ano nga? Para madagdagan yung gigil ko, dali. Sinabi niya na dapat pamilya ko raw lagi kong uunahin imbis na kung ano-anong gusto kong gawin. Akala mo naman talaga pinababayaan kong pamilya namin ni Kokoy noon nga lang ako nagsabi sa kanya na gusto kong pumunta sa event na yon. Hindi na nga siya pumayag, nagsumbong pa siya sa mama niya. Nagulat nga ako nung nagsumbong siya kasi sabi mo inaayos nyo na yung issue nyo nang kayo lang dalawa. Kumbaga, hindi nyo na pinapaabot sa ibang tao, lalo na sa biyenan mo. Kaya nga sobrang disappointed ako sa asawa ko. Sinabi mo ba sa kanya yung ginawa ng mama niya? Oo. O anong sabi niya? Wala. Naku talaga naman no. Hindi man lang ba nag-sorry kasi hello, pinagsalitaan ka ng masakit ng mama niya. Hindi. Katwiran niya. Hindi na raw niya kontroladong pag-iisip ng mama niya at sariling desisyon daw na pumunta sa bahay. Ay kaloka. Hindi ako naniniwala sa katwiran niya ha. Sobrang pang out of this world. Ewan ko. Pakiramdam ko tuloy ang sama-sama kong nanay at asawa. Hala, bakit naman? Kasi selfish ako. Biruin mo, naisip ko pang umalis ng bahay at ipabantay kay Coco yung mga anak namin porque wala naman siyang trabaho pag weekend. Ano namang masama dun? Anak naman niya yun. Kaya paano ka naging selfish? Pahinga niya raw yun Sus, ikaw nga wala nang pahinga sa pagiging housewife. Yun na nga lang pagpunta mo sa food expo yung pahinga mo. Makakagala ka na, may matututunan ka pa. Yun yung hindi maintindihan ni Kokoy. Ayaw niya akong pumunta doon kasi wala naman daw akong mapapala. Hindi na raw ako makaka-relate doon dahil matagal na akong graduate at hindi rin naman daw ako nakapagtrabaho. Ay shucks, sinabi niya yun? Oo. Anak pala siya ng tinapa Anong walang mapapala? Anong hindi makaka-relate? Kahit matagal ka ng graduate at hindi ka na nakapagtrabaho, di ka naman tumigil sa pagluluto. For sure makaka-relate ka pa rin. Baka nga mas magaling at mas maalam ka pa sa ibang mga pumupunta doon pag nagkataon. Ayos lang naman sa akin kung hindi ako yung pinakamagaling at pinakamaalam sa mga pupunta doon. Ang akin lang, kahit minsan, gusto ko naman gawin yung bagay na makakapagpasaya sa akin. Yun yung bagay na hindi maintindihan ni Kokoy kaya nagtatampo ko sa kanya. Kung ako ang nasa posisyon mo, kulang yung tampo. Lalo sinumbong niya pa ako sa mama niya. Ay nako, sinasabi ko sa'yo,
Magagalit talaga ako sa kanya. Ewan ko, basta masama talagang loob ko sa kanya. Valid yung nararamdaman mo. Nakakasama naman talaga ng loob yung mga sinabi niya sa'yo. Kakasabi ko lang nung huling pag-uusap natin na may potensyal ka. Tapos hindi niya yung nakikita sa'yo? Naturingan pa naman siyang asawa mo? Alam mo, na-realize ko tuloy na may pagka-manipulative yung kokoy na yan. Ha? Paano mo naman nasabi? Achievement lang niya yung mahalaga. Paano naman yung sa'yo, di ba? Masyado siyang pabida. Sorry ha, pero di ko babawiin yung sinabi ko. Papadudot, laking pasalamat ko na lamang dahil nandyan si Reese para maging sumbungan ko. Bukod doon ay nagpapasalamat din ako kasi naiintindihan niya ang pinanggagalingan ko. Ewan ko, pero parang tama nga siya nang sabihin niyang parang minamanipula ako ni Kokoy, lalo na sa mga nakalipas na taon. Yun bang gusto niya na siya lamang ang successful sa aming dalawa at dapat ay makontento na lamang ako sa pagiging asawa niya at nanay ng mga anak namin. Kaya nga yung tampo ko sa kanya ay mas nadagdagan pa. Naging malamig ang pakikitungo ko sa mister ko, pero hindi ko naman kinakalimutan ang pagiging nanay sa mga anak namin. Hindi na lang talaga ako ganong kalambing sa kanya tulad ng dati, Papadudot, dahil sa trato niya sa akin. Inaasikaso ko pa rin naman siya bilang asawa, pero unti-unti nang lumalayo ang loob ko sa kanya. At nawawala na ako ng amor sa asawa ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi na lang ako naging malamig sa mister ko, kundi naging irritable na rin ako sa presensya niya. Doon ko na kasi nakita ang mga red flag niya na pinagsawalang bahala ko noong araw. Una na nga doon yung pagiging self-centered niya, pangalawa achievement lang niya ang mahalaga tulad ng sinabi ni Reese. Pangatlo, yung tingin niya sa akin hanggang pagiging asawa lamang niya ako. Pero may isang beses na habang naglilinis ako ng bahay namin ay napatingin ako sa family picture namin at bigla na lamang akong naiyak. Doon ko na na-realize ang buhay na meron ako na kinaiinggitan ng marami. Napag-isip-isip ko na wala namang tao na pinanganak na perpekto. At isa na nga doon ang mister ko. Sa totoo lang ay wala namang masama na maghangad siya na maging successful dahil lagi naman niyang sinasabi na para yon sa amin ang mga anak niya. Simulat sa pool ay minahal ko si Kokoy dahil sa pagiging responsable niyang tatay sa mga anak namin. Bukod doon ay hindi niya ako binubugbog, kaya alam ko na maswerte ako na siya ang napangasawa ko. Simula nang ma-realize ko yon ay sinaway ko na ang aking sarili. Pinigilan ko nang mag-isip ng buhay na meron sana ako kung hindi ako nag-asawa kaagad. Wala naman kasing nakakaalam kung magiging successful ba ako o hindi sakaling tinuloy kong tuparin ang mga pangarap ko. Pero ang mahalaga ay yung sa ngayon kung saan ay meron na akong mabuting asawa at mga anak. Hindi ko na rin kinumpara ang buhay ko sa ibang tao, Papadudot. Kaya lang kung kailan naman napag-isip-isip ko na mas mahalaga ang pamilya namin at relasyon ko kay Kokoy ay bigla naman akong may nalaman sa aking asawa. Sweetheart naman, bakit ka ba uminom? Nagkasiyahan lang kami ng mga kaopisina ko. Huwag ka nang magalit. Hindi naman ako galit, pero hindi ka rin kasi nagsabi. Uy! Halika nga, tutulungan na kita para makaupo ka sa sofa. Akin ang braso mo, dali. Ipatong mo sa balikat ko, alalayan kita. Ayan, umupo ka nga. Aray. Salamat, Tess. The best ka talaga. Sinong Tess? Ha?
Sabi mo salamat, Tess. The best ka talaga. Sino si Tess? Sweetheart, ano kasi? Anong ko sagutin mo? Sino si Tess? Katrabaho ko. Boss ko. Boss mo pero Tess lang ang tawag mo? At ano nga yun? The best? Saan siya the best? Pwede ba? Uminahon ka nga muna. Paano ko ihinahon kung yung asawa ko may binanggit na pangalan ng ibang babae? Masama ba na magbanggit ako ng ibang pangalan ng babae? Hindi ko sinabing masama kaya wag mo akong pilosopuhin. Tsaka sigurado ka ba talaga na boss mo lang yung Tess na yan? Oo, sigurado ako. Pwede ba? Wag mo na akong gawing tanga. Aminin mo na, may relasyon kayo ng Tess na yan ano? Wala! Hindi ako naniniwala sa'yo. I'm sorry, sweetheart. Wag mo akong tawagin ganyan. Galit ako sa'yo, Kokoy. Hayaan mo muna kasi ako magpaliwanag. Kaya nga magpaliwanag ka na. Kanina pa kita tinatanong pero ang tipid ng mga sagot mo. Oh, ngayon, ipaliwanag mo sa akin ang lahat para maliwanagan ako. Sige, pero pangako mo muna maikinig ka sa akin. Depende sa sasabihin mo kaya simulan mo na bago pa maubos ang pasensya ko. Boss ko si Tess. At aaminin ko, nakalandian ko siya. Napakahayop nyo! Pero ginawa ko lang naman yun para ilakad niya yung promotion ko sa mga big boss. Ginamit ko lang siya para matupad yung matagal ko ng pangarap. Ano ka mo? Kung iniisip mo na may nangyari sa amin, pues, nagkakamali ka. Hindi ko siya ginalaw. Kasi alam ko na may asawa na akong tao. At ikaw yun, Gemma. Bakit mo ko sinampal? Kasi napakawalang yan yung dalawa. Sa palagay mo naniniwala ako sa'yo na hindi mo siya ginalaw? Imposible yun, lalo na may pabor kang hiningi sa kanya. At ang kapal na mukha mong gumamit ng ibang tao para ma-promote. Oo, akala ko pa naman dahil yun sa sipag at dedikasyon mo, yun pala, sumipsip ka sa boss mo pa. Sobra ka naman magsalita. Para rin naman sa inyo yun ng mga anak natin yung ginawa ko. Saka, deserve ko naman yung promotion na yun. Lalo na matagal na ako sa kumpanya. Nakakainip na maghintay na mapansin ng mga big boss. Kaya gumawa na ako ng paraan nung nakakita ako ng oportunidad. Napakabaluktot ng katwiran mo. Nasasabi mo lang yan dahil wala kang alam sa ginagawa ko. Bakit? Dahil housewife lang ako? Na ang alam ko lang ay magluto, mamalansya, maghugas ng pinggan at maglaban ng damit natin? Oo! Totoo naman, di ba? Akala ko ba sinabi mo lang na magkapantay lang ang mag-asawa? Oh, bakit ganyan lang tingin mo sa akin ngayon? Kahit na ganito lang ako, hindi ako katulad mo na taksil at manggagamit. Kapal na mukha mong ipamukha sa akin na hamak na housewife lang ako dahil ikaw yung nagtatrabaho para sa pamilya natin? Oh, sino sa atin ngayon yung totoong hamak at mababa? Di ba ikaw? Papa Dudut, galit na galit ako sa asawa ko matapos kong malaman na meron pala siyang kalokohan. Pero mas galit ako sa sarili ko dahil hinayaan ko si Kokoy na tratuhin akong ganun lang. Yun bang asawa lang na nag-aasikaso sa kanya at sa mga anak namin? Yun bang tagaluto, tagalaba, tagaplancha, tagalinis ng bahay? Akala ko kasi kapag ginawa ko ang mga bagay na yon, kapag naging masunurin at mapagpasakop akong asawa sa kanya, ay hindi na siya maghahanapan ng iba. Doon biglang gumuho ang mundo ko, Papa Dudut. Hindi ko kasi akalain na magagawa yon sa akin ni Kokoy. Akala ko ay mahal niya ako. Akala ko nire-respeto niya ako. Nagkamali nga lang ba ako ng lalaking minahal at pinakasalan? O sadyang magaling lang siyang magkunwari at magtakip ng mga kasalanan niya? Sobrang unfair para sa akin dahil ginawa ko naman ang lahat para mapanatiling maayos at masayang pamilya namin. Tapos nang dahil lang sa paghahangad niyang umangat sa posisyon niya at magtagumpay ay sinangkalan niyang pamilya namin. Nang gabing yon ay hindi kami magkatabing natulog ni Kokoy. Sa sofa sa sala siya nagpalipas ng gabi habang iyak ako ng iyak sa kwarto namin. Hindi ko na nga namalaya na nakatulog na lamang ako sa labis na sama ng loob. Kinabukasan nagising ako sa amoy ng sinangag na kanin at pritong ulam. Yun pala ay nagluto ng almusal ang magaling kong asawa para sa amin na mga bata. Pero hindi ako lumabas ng kwarto kahit na anong katok niya.
Lumabas na lamang ako nang ihahatid na niya ang panganay namin sa eskwelahan dahil kailangan kong bantayan ang aming bunso. Nang umalis si Kokoy, humagulhol ako ng iyak. Doon ako nag-decide na maligo at magbihis. Binihisan ko rin ang bunso namin bago ko umalis para magpunta kina Riz sa Pasig upang magsumbong. Riz, ang sakit-sakit, sobra. Parang inahampas ng paulit-ulit at pinimila sa maraming piraso yung puso ko dahil sa ginawa ng asawa ko. Sige, iiyak mo lang. Para kahit paano malabas mo yung nararamdaman mo. Ano bang kasalanan ko, ha? Sabihin mo nga, saan ba ako nagkamali? Bakit kailangan niya akong ganituhin? Para sa akin, wala ka namang kasalanan. Siraulo lang talaga yung asawa mo dahil nagawa niya sa'yo yung bagay na yun. Ewan ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nalilito ako. Naguguluhan. Pero isa lang yung sigurado. Galit na galit ako sa kanya. Kung ako ang ginanyan ng asawa ko, magagalit din ako. Baka nga isumpa ko pa siya at ipakulam. Kaya subukan lang talaga ng mister ko na magloko. Mata lang niyang walang latay. Hindi ko lang talaga maintindihan kung saan ako nagkulang. Tingin ko naman ginawa kong lahat para sa kanya at sa pamilya namin. Nagsakripisyo ako. Sinunod ko mga gusto niyang gawin ko. Kinalimutan ko yung pangarap ko para masuportahan siya, para maalalayan siya na matupad yung mga pangarap niya. At kahit na wala siyang kabilib-bilib sa akin, kahit na wala siyang pakialam sa sarili kong pangarap, binaliwala ko yun dahil iniisip ko na mas mahalaga yung relasyon at pamilya namin. Tapos malalaman ko na nagawa niya pa rin ako lukuhin. Akala ko sapat na ako. Akala ko kontento na siya sa akin pero hindi pa rin pala. Masyadong mataas ang ambisyon ng asawa mo. Mapaghangad siya. At nagawa na nga niyang kumapit sa patalim. Matupad lang yung gusto niya. Hindi ko na alam kung mapapatawad ko pa siya, Riz. Hindi mo siya kailangan patawarin. Pag ginawa mo yun, parang pinalagpas mo na rin ang pagkakasala niya sa'yo at sa kasal niyo. Walang kapatawaran yun. Pero paano na lang yung pamilya namin? Paano yung mga anak ko? Sige nga. Maliit pa sila para mawalan ng ama. Yun nga eh. Pero hindi mo naman deserve na tratuhin ng ganyan ni Kokoy. Hindi na yata asawang trato niya sa'yo eh, kasambahin na. Yan nga yung masakit eh. Pasabi-sabi pa siya na magkapantay lang daw kami kasi mag-asawa kami. Pero yun pala, pag di niya ako kasama parang wala lang ako sa buhay niya. Ako naman si Tanga. Paniwalang-paniwala sa mga pinagsasasabit pinapakita niya. Magaling magsalita si Kokoy. Kahit siguro ako mapapaniwala niya kung ako ikaw. Nalulungkot lang ako kasi nauwi sa ganito yung pamilya namin. Parang anytime pwede kaming masira tapos malamang ako ang lalabas na masama at sisisihin. Ha? Bakit naman? Siyempre hindi ako nag-adjust sa asawa ko. Paano ka mag-a-adjust sa kasalanan niya? Sige nga. Ewan ko. Pero nakikita ko na ako yung sisisihin ng pamilya niya. Lalo na ng mga magulang niya pag nasirang pamilya namin. Naalala mo nung pinagalitan ako ng mama niya dahil lang gusto kong pumunta sa Food Expo? Oo. At hanggang ngayon, nagpipigil pa rin ako. Sinabi sa akin ng mama niya na dapat matuto ako magpa-under sa asawa ko, lalo na si Kokoy ang bumubuhay sa amin. At sa aming dalawa, si Kokoy daw yung mas mataas. Ako naman daw ay matutong magpakumbaba dahil asawa lang ako.
Huwag daw akong gumawa ng bagay na ikasisira ni Kokoy o ng pamilya namin. Eh wala kang ang ginawa. Si Coco yung may ginawa. Duda ako nakakampihan nila ako. Baka nga sisihin pa nila ako at sabihin kaya nagawa yun ni Kokoy dahil nagkulang ako bilang asawa niya na napabayaan ko siya. O ba pare-pareho nga silang baluktot ang utak. Kaya nga hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naguguluhan ako. Kung aalis ako sa amin, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ayoko namang umuwi sa Mindoro at makisiksik pa kina mama at papa. Gusto ko na lang talaga mamatay para matapos ng lahat ng sakit na nararamdaman ko. Papa Dudut, inalo ako ni Reese ng mga panahong yon. Hinayaan niya akong umiyak at magsalita. Paminsan-minsan ay binabara niya ako kapag sinasabi ko na gusto ko na lang mamatay para matapos na ang lahat. Hindi raw yon ang solusyon at alam ko naman yon. Pero sobrang gulo na talaga ng isipan ko ng mga panahong yon. Nagstay muna kami ng bunso ko kina Reese at nag-text na lamang ako kay Kokoy na uuwi kinagabihan. Pagdating namin sa bahay ay hindi ko pa rin kinubo ang mister ko kahit na nagsorry na siya at pinabulaan ng may relasyon sila ng boss niya. Pero hindi ko na siya pinakinggan dahil pagod na ako ng mga panahong yon. Natulog na lamang ako at umiyak at nasasaktan at nagpatuloy ang pagiging malamig ko sa kanya hanggang sa mga sumunod na araw. Kapag nasa trabaho si Kokoy ay nagkukulong ako sa banyo at umiiyak habang sinasaktan ang sarili ko. Kung ano-ano kasing senaryo ang pumapasok sa utak ko. Na baka may milagro silang ginagawa ng boss niya sa opisina nila. Diring-diri rin ako sa sarili ko dahil pumayag akong magpagalaw sa kanya. Ilang araw bago ko nalaman na may kinakalantari siyang iba. Hindi ko na po alam ang gagawin at kinakaya ko na lang talaga. At hanggang sa mga puntong ito, Papa Dudut, ay ginagawa ko pa rin ang lahat para magmukhang ayos lang talaga ang pamilya namin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. At maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko at sana'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin tungkol sa maaari kong gawin. Kung ito tolerate ko ba ang mister ko at patawarin na lamang ang kasalanan niya o tuluyan ang kumawala sa kasal namin kasama ang aming mga anak. God bless and more power sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gemma. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.